Para sa maraming mayayamang pamilya sa China, ang paglipat patungong Estados Unidos ay matagal nang itinuturing na gintong pangarap. Ngunit mapili ang Amerika. Tinatanggap lamang nito ang mga may natatanging kakayahan, tagumpay o may maihahandog na mahalagang bagay. Dahil dito, napakaraming hindi pumapasa sa mga pamantayan ang napipilitang dumaan sa mapanganib na daan, iligal na imigrasyon, pandaraya o iba pang desperadong hakbang. Ngunit ang babaeng tampok sa kwento natin ngayon ay pumili ng mas nakakagulat na landas. Isang hakbang na napaka-ekstremo, dramatiko at mahirap paniwalaan na halos tila hindi totoo. Ang kanyang pangalan ay Jiang Xiaoning. Ipinanganak noong 1997 sa Handan, probinsya ng Hebei, China. Galing siya sa isang maayos at may kayang pamilya ng mga negosyante. Maagang iniwan ng kanyang mga magulang ang kanilang matatag na trabaho sa gobyerno upang magsimula ng sariling negosyo at kalaunan ay nakapagtayo sila ng maginhawang pamumuhay. Tulad ng maraming magulang na may sapat na kakayahang pinansyal, pinangarap nilang mabigyan si Xiaoning ng mas maraming oportunidad sa ibang bansa. Naniniwala sila na makikita niya ang mundo, yayakapin ng iba't ibang kultura at maaabot ang mas mataas na tagumpay na kahit sila mismo ay hindi na. Malaki ang naging impluwensya ng mga pangarap na ito kay Xiaoning noong bata pa siya. Lumaki siyang determinado na makapag-aral sa ibang bansa. Pero sa realidad, hindi naging madali ang kanyang landas. Katamtaman lamang ang kanyang mga marka, hindi sapat para mapansin. Higit pa rito, madalas siyang makaranas ng kawalan ng kontrol sa emosyon. Minsan, ang simpleng punalang ng kuro ay nagiging dahilan ng matinding reaksyon mula sa kanya. Sa isang insidente, nang sabihan siya ng kanyang guro sa matematika na mag-focus, bigla niyang pinunit ang kanyang kwaderno at lumabas ng silid-aralan na ikinagulat ng mga kaklase at guro. Sinubukan siyang kausapin ng mga guro. Ipinaliwanag na ang pagiging malaya sa pag-iisip ay hindi dapat maging katumbas ng padalos-dalos na pag-asta. Ngunit sa halip na kumalma, lalo pa siyang naging mapusok at pasaway. Makalipas ang ilang taon, hayagan ng pinuna ni Xiaoning ang kanyang karanasan sa pag-aaral sa social media. Sinisi niya ang sistemang pang-edukasyon ng China na nagbibigay umano ng mabigat na pressure sa mga estudyante. Ang kanyang mga pahayag ay puno ng hinanakit at galit. Inilalarawan ang kanyang kabataan bilang panahon ng kaguluhan. Dahil sa labis na pag-aalala, madalas na lumapit ang kanyang mga magulang sa mga guro, hinihiling na baguhin ang paraan ng pagtrato kay Xiaoning. Ngunit dahil sa dami ng mga estudyante, hindi siya mabigyan ng natatanging atensyon. Kaya kalaunan nagdesisyon ang mga magulang na kung hindi siya makakaangkop sa lokal na sistema ng edukasyon, marahil ang pag-aaral sa ibang bansa ang magiging sagot. Ang plano ay tapusin niya muna ang kursong undergraduate sa China bago ipagpatuloy ang mas mataas na edukasyon sa Amerika. Ngunit muli hindi natupad ang inaasahan. Lalong napagod ang mga guro at administrator sa ugali ni Xiaoning, kaya't pinabayaan na lamang siyang magdesisyon sa sarili niyang landas. Sa kalayaang ito, tuluyang bumagsak ang kanyang mga grado at lalong lumala ang kanyang kalusugan sa pag-iisip. Lumitaw ang mga palatandaan ng depresyon at nagsimula siyang magkulong ng sarili. Madalas nakakandado sa kwarto ng matagal at iniiwasan ang anumang pagkikisalamuhan sa labas. Nang makita ng kanyang mga magulang na lalo pang lumalala ang kalagayan ni Xiaoning, iminungkahi nilang magpakonsulta siya sa isang espesyalista. Ngunit nang mabanggit ang salitang psychiatrist, agad siyang nagalit. Iginiit na wala siyang problema at banta pa niyang tawagan ang mga otoridad kung ipipilit nila ito. Nauwi ito sa matinding emosyonal na pagputok. Umiiyak nang walang tigil si Xiaoning. Dahil sa kawalan ng magagawa, napilitan ang pamilya na payagan muna siyang magpahinga sa pag-aaral. Sa puntong yon, tila imposible na ang orihinal na plano na pag-aralin siya sa ibang bansa. Ngunit hindi basta sumuko ang pamilya Jiang. Naniniwala sila na baka sa pamamagitan ng ibang kapaligiran, isang mas bukas at kakaibang sistema ay magbago ang ugali at kalagayan ng kanilang anak. Para sa kanila, Amerika pa rin ang pinakapag-asa. Kaya't buong determinasyon nilang ginamit ang lahat ng mayroon sila, pera, koneksyon at impluwensya, para gawing realidad ang pangarap. At noong 2021, sa edad na 24 natanggap ni Xiaoning ang matagal na niyang hinihintay na admission letter
mula sa University of California, Los Angeles o UCLA, isa sa pinakaprestigyosong pampublikong universidad sa Estados Unidos. Para sa mga international students, napakataas ng pamantayan para makapasok sa UCLA. Kailangan ng mataas na marka, matinding resulta sa standardized exams, nakakahikayat na essays at malalakasan na rekomendasyon. Bukod pa rito, napakamahal ng gastos. Maaabot ng halos $60,000 o humigit kumulang 3.4 million pesos sa kasulukuyan kada taon ang tuition at pamumuhay kung walang scholarship. Tanging ang mga pamilya na may matibay na pinansyal na kakayahan ang kayang sumuporta rito. Nang hawakan ni Xiaoning ang opisyal na admission letter, napaiyak siya sa tuwa. Para sa kanya, ito ang unang sinag ng liwanag matapos ang mahabang taon ng dilim. Sa social media, ibinahagi pa niya na ang kanyang nakaraan ay puno ng malamig na pagtanggi at paulit-ulit na kapikuan at ang kaligayahan ay tila laging may kapalit na mabibigat na pagsupok. Sa likod ng tagumpay nito, halos maubos ng kanyang mga magulang ang ipon at koneksyon. Mula sa isang batang halos hindi makapagtapos sa lokal na community college, nagawa nilang ipasok siya sa isa sa pinakamahusay na universidad sa buong mundo. Pagsapit ng August ng parehong taon, lumipad si Xiaoning papuntang Los Angeles. Mula sa bintana ng eroplano, namangha siya sa asul na kalangitan ng lungsod, puno ng pag-asa at pananabik para sa panibagong simula. Sa buong biyahe, patuloy siyang nagpo-post online. Ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan na isang bagong kabanata ng kanyang buhay ang nagsisimula na. Ngunit hindi alam ni Xiaoning, ang naghihintay sa kanya ay hindi kalayaan at paraisong matagal niyang pinangarap, kundi isang serye ng mga kakaiba at mapanganib na pangyayari na tuluyang magbabago sa takbo ng kanyang kapalaran. Pagdating ni Xiaoning sa Los Angeles, agad siyang naakit sa mainit at komportableng klima ng lungsod. Mabilis din niyang nagustuhan ang lokal na pagkain, lalo na ang unang kagat niya sa isang tunay na American hamburger na agad niyang ibinahagi online bilang pinakamasarap na burger na natikman niya. Sa social media, madalas niyang i-post ang tungkol sa kalayaan at kaligayahan. Ipinagmamalaki na sa wakas ay naging Amerikano na siya, hindi lang sa isipan kundi pati na rin sa realidad. Ngunit alam niya na ito pa lamang ang simula. Kung gusto niyang tunay na maging bahagi ng bansang ito, kailangan niyang lampasan ang mga hadlang ng kultura at matutong makisama sa bagong kapaligiran. Sa mga unang linggo pa lang, sinikap ni Xiaoning na makipagkaibigan sa mga lokal na estudyante. Ngunit mas mahirap pala ito kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi sapat ang kanyang kaalaman sa Ingles, kaya't kadalasan hanggang simpleng pagbati lamang ang kanilang pag-uusap. Ang mga pagsubok kanyang makipagbanding ay madalas na uuwi sa katahimikan. Kahit makalipas ng ilang buwan, nanatili siyang tila isang outsider na hindi ganap na makakonekta. Para sa karamihan ng international students, malinaw ang landas matapos ang graduation. Kumuha ng trabaho sa Amerika at umaasang makakuha ng work visa o kaya'y bumalik sa sariling bansa upang magsimula ng karera. Ngunit para kay Xiaoning may seryosong problema. Bagsak ang kanyang akademikong performance sa UCLA. Mababa ang kanyang mga grado at ang isang universidad na kasing kompetitibo ng UCLA, halos imposible itong makahanap ng internship, lalo pa ng kumpanyang mag-sponsor ng kanyang visa. Pagsapit ng ika-6 na buwan niya sa Los Angeles, lalo pang lumala ang sitwasyon. Wala nang pag-asa para sa internship, hindi sigurado ang kanyang pagtatapos, at ang posibilidad na manatili sa Amerika sa legal na paraan ay unti-unting naglalaho. Ang kanyang pamilya sa China, bagaman may kakayahan sa pinansyal, ay walang magawa mula sa malayo. Dahil desperado, nagsimula si Xiaoning na maghanap ng ibang paraan upang makapanatili sa US. Doon niya na-discovery ang posibilidad ng political asylum, pero hindi pala ito ganun kasimple. Wala siyang sapat na dahilan para mag-apply. Ang kanyang buhay sa China ay normal lamang at wala siyang konkretong basihan. Ang imbentong kwento ay delikado, lalo na't nandoon pa rin ang kanyang pamilya sa China na maaaring maapektuhan. Kahit ganoon, tila ito na lang ang natitirang pag-asa. Dahil hindi siya makakuha ng sapat na tulong mula sa lokal na komunidad ng mga Amerikano, bumaling siya sa mga online forum na nasa wikang Chino. Sa isa sa mga site na yon, may anonsyong nakatawag ng kanyang pansin. Professional immigration lawyer,
ekspertong gabay garantiyang tagumpay. Para kay Xiaoning, parang lifeline yun. Ang pangalan ng abogado ay Li Jingjing, ngunit kilala rin sa pangalang Jim sa Ingles. Isa siyang Chinese-American attorney na dalubhasa sa immigration cases. Nang una silang magkita, naging tapat agad si Jim. Hindi raw maganda ang tsansa ni Xiaoning. Mabigat sa kanya ang mga salitang yun, ngunit tumanggi siyang sumuko. Sinabi niyang handa siyang magbayad ng anumang halaga basta tulungan lang siya. Matapos mag-isip, sinabi ni Jim na maaari pa rin may posibleng paraan, ngunit kailangan niyang pumunta mismo sa New York City para sa mas detalyadong usapan dahil hindi pwedeng talakayin ang ganoong bagay sa telepono o email lamang. Hindi na nag-aksaya ng oras si Xiaoning. Sumakay agad siya ng eroplano mula Los Angeles papuntang New York. Paglapag niya, sumakay pa siya ng ilang subway hanggang makarating sa Flushing, isang masiglang komunidad ng mga Chino sa Queens. Para kay Xiaoning, kakaibang pamilyar ang pakiramdam. Mga kalyeng puno ng pamilyar na mukha, mga karatulang Chino sa paligid, at ang mga nagtitinda ng barbecue skewers sa gilid ng kalsada. Para bang bumalik siya sa isang pamilihang bayan sa kanilang bansa kahit libo-libong milya ang layo. Sa huli, nakarating siya sa opisina ni Jim sa 39th Avenue. Pagpasok niya, puno ang lugar ng mga kliyenteng nagsasalita ng Chino. Ang ilan ay nagtatanong tungkol sa immigration papers. Ang iba naman ay tungkol sa paglipat ng ari-arian mula China papuntang US, habang may ilan ding tahimik na nagtatanong tungkol sa overstay sa visa. Magulo at masikip ang eksena, ngunit para kay Xiaoning ito ang simula ng isang napakalaking pagbabago sa kanyang kwento. Matapos makumpleto ang proseso ng pagpaparehistro sa mataong opisina, dinala si Xiaoning ng isang assistant sa isang pribadong silid sa likuran. Doon niya sa wakas nakaharap si Jim. Maayos ang suot nito habang nakaupo sa kanyang mesa. Abala sa pagbabasa ng mga papeles na may seryosong ekspresyon. Malinaw na pinag-aaralan na niya ang kaso ni Xiaoning. Hindi nag-aksaya ng oras si Jim at diretsahang sinabi, komplikado at mahirap lutasin ang kanyang sitwasyon. Agad itong nagpayanig kay Xiaoning at halos pakiusapan niya si Jim ng may kapa. Tinanong niya kung mayroon pa bang paraan para manatili siya sa Estados Unidos. Sandaling tumigil si Jim, saka maingat na sumakot. May mga paraan, aniya, ngunit kakailanganin ang iyong pakikipagtulungan. Ipinaliwanag niya na ang tinutukoy niyang pakikipagtulungan ay ang pagsasagawa ng isang pampublikong protesta. Kailangang magtaas si Xiaoning ng placard na pumupuna sa gobyerno ng kanilang bansa sa mga kilalang lugar, gaya ng White House, Times Square o kahit sa harap ng punong tanggapan ng United Nations. Ayon sa kanya, nagamit na ang ganitong taktika noon at kung minsan ay nagiging bahagi ito ng proseso para sa mga asylum cases. Hindi mapakali si Xiaoning. Alam niyang wala siyang naranasang direktang pag-uusig o pagmamalupit na makapagbibigay katuwiran sa ganoong klaseng protesta. Gayunpaman sa kanyang desperadong kalagayan, tila wala siyang ibang mapagpipilian. Pagkaraan ng ilang gabing halos walang tulog, napilitan siyang sumang-ayon sa plano ni Jim. Gumawa siya ng placard gamit ang kanyang mga kamay. Nakasulat sa wikang Chino ang isang panig at Ingles naman sa kabila. Upang mas maging kapani-paniwala ang kanyang kilos, naghanda pa siya ng isang kwento tungkol sa di umano'y pagmamalupit na kanyang isinaulo upang maulit kung sakaling siya'y tanungin. Sa unang bahagi ng February 2022, nagtungo siya sa First Avenue sa Manhattan, sa tapat mismo ng United Nations Headquarters. Ibinawagayway niya ang banner at sumisigaw ng mga pahayag sa wikang Chino at Ingles. Pinilit ang sarili na lumuha habang inuusal ang kwentong kanyang inihanda tungkol sa di umano'y kawalang katarungan at pagmamalupit sa kanyang bansa. Ngunit malayo ang naging resulta sa kanyang inaasahan. Halos walang tumigil upang pansinin siya. Ang lungsod ay unti-unti pa lamang nakakabangon mula sa epekto ng pandemya, dahilan upang lumiit ang dami ng mga tao sa mga pampublikong lugar. Bukod pa rito, kakalipas lamang ng isang malagim na sunog sa isang apartment sa New York na kumitil ng maraming buhay, kaya't nakatuon ang atensyon ng media sa trahedyang yun. Karaniwan na ang mga protesta sa mga taga New York at ang kanyang ginawang pagkilos ay halos hindi man lang nag-iwan ng marka. Dalawa lamang na maliliit na pahayagan at website ang bahagyang nakapansin. Naglabas ng maiikling ulat at clip, ngunit walang gaanong naging epekto.
Pagkaraan ng ilang oras ng nakakapagod na pagsisikap, bumalik si Xiaoning sa kanyang hotel na puno ng galit at pagkadismaya. Itinapon niya ang banner sa basurahan at agad tinawagan si Jim. Hinihingi ang paliwanag kung bakit nabigo ang plano nito. Subalit kalmado lamang si Jim. Ipinaliwanag niya na hindi agad nagtatagumpay ang ganitong proseso at iginiit na kailangan ng tiyaga. Mas marami pang protesta, mas emosyonal na pagpapakita at mas dramatikong kwento upang makakuha ng tunay na atensyon. Ngunit sa pagkakataong ito, nag-atubili si Xiaoning. Hindi siya nagmadaling sundin ng payo. Nagdesisyon siyang maghintay at pag-isipan muna. Ilang araw lang ang lumipas, dumating ang batikos mula sa hindi inaasahang direksyon. Nakipag-ugnayan sa kanya ang ilang kamag-anak mula sa China sa pamamagitan ng social media. Pinagalitan siya dahil pinapayagan umano siyang gamitin siya sa plano ng iba at inakusahan siyang binabaluktot ang katotohanan para lamang sa sariling kapakinabangan. Lubos itong ikinagulat ni Xiaoning. Nabahala, nasaktan at hindi alam kung paano tutugon, nagsimula siyang questionin hindi lamang ang plano ni Jim kundi pati na rin ang kanyang sarili. Ang mas labis na ikinagulat ni Xiaoning ay ang tawag mula sa kanyang mga magulang na mariing inutusan siyang burahin ang lahat ng kanyang mga post at tigilan ang pagpapagamit ng sarili sa iba. Dahil sa kanilang pagsusumamo, agad niyang tinanggal ang lahat at kinagabihan. Ngunit di nagtagal ay natuklasan niyang may mga kopya si Jim ng kanyang mga larawan at ikinakalat pa ito sa sarili nitong mga social media accounts. Nang hilingin niya kay Jim na tanggalin ang mga yon, hindi siya pinansin at walang pakialam ang abogado. Sinabi pa nito na kahit ano ang gawin niya, wala raw parehong magiging kwento. Dahil dito sumiklab ang galit ni Xiaoning, napasigaw siya at nagbanta. Ngunit si Jim bilang isang sanay na abogado ay hindi natinag. Tumanggi itong tumulong pa. Formal na tinapos ang kanilang ugnayan at tinanggihan ang kahilingan niyang ma-refund ang kanyang bayad. Doon lamang lubos na naunawaan ni Xiaoning na nagkamit lamang siya. Ang kanyang pagsisikap na makuha ang simpatsya ng publiko ay hindi lamang nabigo kundi nagdulot pa ng kahihiyan. Pinalot siya ng matinding galit at kahihiyan at saglit niyang pinag-isipan ng paghihiganti. Alam niyang wala siyang sapat na kakayahan para sa anumang matinding hakbang. Subalit unti-unting sumibol sa kanya ang matinding hinanakit at nagsimula siyang magplano ng palihim. Matapos ng ilang gabing walang halos tulog, nagpasya siyang gumamit ng isang mapanganib na paraan upang muling makipag-ugnayan kay Jim. Bumili siya ng isang cake mula sa isang kilalang panadere sa Flushing at tinawagan ng abogado. Humihingi ng tawad sa kanyang inasal at nangako makikipagtulungan kung muling tatanggapin ni Jim ang kanyang kaso. Bagamat nagduda, pumayag si Jim sa mahigpit na kondisyon, walang pagwawala, ganap na pagsunod at siya ang sasagot sa anumang karagdagang gastos. Dahil desperado, pumayag si Xiaoning. Umaga ng March 14, 2022, bumalik si Xiaoning sa opisina ni Jim habang may dalang cake. Tahimik ang opisina, isang gwardiya lamang ang nakatulog sa malapit. Pumasok siya na may ngiti. Inilapag ang cake sa mesa ni Jim at muling sinubukang makipag-usap tungkol sa refund. Ngunit muli siyang tinanggihan ni Jim. Iginiit nitong wala siyang nagawang mali. Nang umabot sa deadlock ang kanilang pag-uusap, biglang naglabas si Xiaoning ng kutsilyo mula sa kahon ng cake at inatake ang abogado. Sinubukan pa ni Jim na ipagtanggol ang sarili. Ngunit dahil may edad na natalo siya, paulit-ulit siyang sinaksak ni Xiaoning at ang mga sugat na kanyang natamo ay naging dahilan ng pagkalakot ng kanyang hininga. Ang opisina ay mistulang eksena mula sa isang pelikulang horror. Nabalot ng dugo ang sahig at ang mga dingding. Nang pumasok ang assistant ni Jim at madiskubre ang nangyari, ramdam ang matapang at metalikong amoy na pumuno sa paligid. Nagpanik ang mga kalapit na opisina at agad na tumawag ang isa sa kanila ng mga pulis. Agad namang dumating ang mga first responders. Mabilis na dinala si Jim sa ospital. Ngunit dahil sa matinding pagturuko, hindi na siya nailigtas. Makalipas lamang ang ilang sandali, naaresto si Xiaoning ng mga otoridad. Formal siyang kinasuhan ng second-degree murder at illegal possession of a weapon bago dinala sa istasyon ng NYPD para sa investigasyon. Habang umuusad ang kaso sa korte, lumitaw ang ibang anyo ni Xiaoning. Sa mahabang proseso ng paglilitis, naging kapansin-pansin ang kanyang kilos at ugali. Noong June 8, 2023, pumarap siya sa Queen's Supreme Court.
Sa mga pagdinig, hindi naging matatag ang kanyang asal. Madalas siyang sumigaw sa loob ng korte. Kinu-question ang mga desisyon at ang kredibilidad ng ebidensyang forensiko. Nang hindi ito umubra, ginamit niya ang panibagong taktika, ang pag-aangkin na siya raw ay may schizophrenia at hindi maaaring managot ng buo. Ngunit mabilis itong pinabulaanan ng mga taga-usig dahil sa kanyang asylum application ay malinaw niyang idineklara na siya ay nasa maayos na kalusugan at walang sakit sa pag-iisip. Ang malinaw na kontradiksyong ito ay lubos na sumira sa kanyang kredibilidad. Puno ng pagkakasalungat ang kanyang mga testimonya, dahilan para hindi makumbinsi ang hukuman. Samantala, dumalo ang pamilya ng biktima sa bawat pagdinig. Nagdurusa at labis na nagdadalamhati. Ibinahagi nila ang hindi masukat na sakit na dinatala, lalo na't ang matandang ina ng biktima ay hindi pa rin lubosang sinasabihan ng buong katotohanan. Maging sa hanin ng mga abogado, nagdulot ng takot ang insidente. Ilan ang umamin na naging mas maingat at naging nerbiyoso sa pagtanggap ng ilang kliyente matapos ang pangyayaring ito. September 20, 2024, iginiit ng depensa na si Xiaoning ay kumilos dahil sa matinding emosyon at hindi ito planadong krimen. Ngunit mariing tinutulan nito ng mga taga-usig. Ipinunto nila na itinago niya ang kutsilyo sa loob ng kahon ng cake. Kung totoong pambukas lang ito ng cake, wika nila, bakit kailangan itago? At bakit hindi ginamit ang mga kagamitang karaniwang ibinibigay ng bakery? Para sa kanila, malinaw ang ebidensya ng planadong intensyon at maingat na preparasyon, malayo sa isang padalos-dalos na krimen. Dumating ang October 2, 2024 at matapos lamang ang 4 na oras ng deliberasyon, nagkaisa ang hurado. Guilty si Xiaoning sa kasong second-degree murder. Binibigyang diin ng hukom na ito ay hindi basta-bastang pag-atake, kundi isang kalkuladong krimen. Bawat saksak ay tiyak, walang alinlangan at walang awa. Hinatulan siya ng 25 years hanggang habang buhay na pagkakakulong, kasama ang karagdagang parusa. Ngayon, mananatili na talaga siya sa Amerika, ngunit hindi bilang taong malaya dahil sa loob ng kulungan na siya mamumuhay. At doon nagtapos ang pangarap na tinaguri ang American Dream na buong buhay na hinabol ni Xiaoning. Ang kanyang pangarap ay nag-anyong bangungot, isang habang buhay na pagkakabilanggo. Shoutout po kay Macbor from Japan Tukan, kay Eunice Estrada at kay Nini Habasa. Ito lamang po sa ngayon, magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Paalam!